hipag na mapangmatyag, palaging nakabantay. Narito po at panoorin natin. Ayan ang kanilang pinag-aawayan. Siya raw ang inakusahan na may kalaguyong iba. Kilalanin natin, Marie, humarap ka na. May kalaguyo ka daw. Yun po yung sabi-sabi po nila. So ano ang problema? Paano nagsimula yan? Ito po kasi yun, yung may nakakita daw po sa akin doon, yung kumari-kumari po niya. Ichinismis niya po ngayon doon sa hipag ko kasi magkumari nga po sila. Na nakita daw po ako, palabas ng hotel, nag-check-in daw po ako. May nauna lang daw po sa akin na lalaki. Nauna lang daw sa hotel akin. ito? Motel, hotel? Hotel po. Hotel. Okay, o hotel. Pwede naman nagkape ka lang doon. Yes. Eh pero pumunta ka ba talaga sa isang hotel? Pumunta. Pumunta ka talaga. Hindi, ano yung talagang dahilan kung bakit ka nandoon? Ano po yun? February 2 po yun. Oh. May kasama po talaga akong lalaki. So, teka, yan ba yung kapatid nitong... Opo, nung hipag ko. Oh, so bakit niya iisipin na ibang lalaki yun? Chismis po kasi niya, hindi niya po naman talaga nakita nung kumari niya na iyon yung kasama ko kasi mahihain po talaga kasi yun yung asawa ko. Nakaganyan lang po siya, nakakap po siya na black, naka-green po siya na damit. Akala ibang lalaki. Ay, akala po kasi ibang lalaki yung kasama ko. Ayun. Napagkamalan. Napagkamalan. Tapos pinagkalat. Ganun ba? Tama ba ang version namin? Pinagkalat. Opo, pero pinagkalat. asawa mo talaga yun. Kasama mo talaga sa bahay yun kasi anniversary ninyo. Oo. Ayun. So walang problema. Pag tinanong namin yung partner mo, yun din ang kwento niya. Oo, ganun din po kwento niya, iisa lang po yung kwento namin. Meron pa bang ibang pinag-uugatan nito na galit sa'yo? Meron po. Ano yun? Ano yung ugat na yun? Dahil po sa sustento. Kasi po nung una, syempre, nung wala pa po kami nung asawa ko, nagbibigay po siya dun sa hipag ko. Lahat po ng sahod niya napupunta po sa kanya. Tapos, nung nagsimula po na naging kami, nahinto na po yun kasi... Nahinto na yung sustento. Andito na po ako eh. Nasa kanya na po ako. Ano ba ang trabaho ni partner mo? Cook po siya na restaurant. So ano siya? Stable, no? Maganda naman yung kinikita. Ganyan kasi po, may dalawa po kasi akong anak sa Oo. una. Oo. Byuda po ako, namatay po yung una kong anak, yung una kong asawa. O siya raw ang hilaw na hipag na mainit talaga ang dugo dito kay Marie. Eto na ang inirereklamo na chismosa daw. Bea, humarap ka na. Sinungaling ka? Ha? Ako si Jismis po ako? Ano? Ako nagpapakahirap din ako sa anak ko? Talaga, may ebidensya ka? Talaga ba totoong kapatid ko kasama mo? Oo! Wow. May ebidensya ka? Talaga? Kapatid ko yan, niloloko mo. Tinuloko mo? May ebidensya ka ba? Kahit tanungin mo yung kapatid mo, hindi ko yung Alam mo, linuloko. pagtatanggol ka niyan, kapatid mo nga, ay kasawa mo nga, di ba? Paninira ka kasi, porket hindi napupunta sa'yo yung mga sustento mo ka kasi pera. Wow, mukhang pera. Yun mukhang pala pera. yun. Ang laki nga ng habol mo eh. Wow, talaga ba? Kasi hindi na napupunta sa'yo yung pera niya. Kasi sa amin na. Ayan. Natural sa amin yung mapupunta kasi may dalawa kaming anak. Okay, so ano ba talaga ang nakita mo nung araw na yon sa hotel? Sinabi po kasi ng kakilala ko na ito nga pong si Marie, Hearsay. lumabas nga po ng hotel na may kasama po. Naniniwala ka kasi. Magsisinungal pa ba sa akin yun? Bakit? Malay mo Anong gumagawa na dahilan? ng mga chismis, di ba? Ay, wow. Chismo ko sa kayo eh. Ano daw eksakto ang So hindi pala ikaw yung aktual na nakakita? Hindi po. O di ba naniniwala ka? Hindi ka naman pala, hindi ka naman nakakita. Concern lang po ako sa kapatid ko. Okay. Hindi concern yan, paninira yun. Hipag mo ko, sisiraan mo ko sa ibang tao. Hindi nga kita gusto eh. Ayun. Hindi Wala ka magagawa gusto. kung anong ginusto ng kapatid mo. Hindi talaga kita gusto. Ugali mo kasi. Bakit tayo ba magsasama? Hindi naman. Kapatid ko yung kinakasama mo. Choice yun ng kapatid mo kung ako yung kakasasmain, hindi ikaw. Wala kang respeto. Okay, so
Aminado ka, hindi mo talagang nakita ng sarili Opo. mo. Pero ano ba yung pagkakalatag sa'yo nung babae? May detalye ba? Opo. May detalye? O Lumabas anong daw po siya. detalye? Anong detalye? Lumabas daw po siya ng hotel, pero nauna po siya. Oo. Nahuli po yung lalaki. Okay. Pero hindi po nakita nung nung kakilala ko eh. Hindi nakita yung mukha. Nakakap. Nakakap. Pero hindi kaya, kasi ang sabi ni Marie... Diba, mali-mali yung ng chismis ng kumari mo? Oo. Ang sabi kasi ni Marie, yung kapatid mo ang kasama niya. Talaga ba? Oh, talaga. Totoo Ano yun. ba? Bakit? May ebidensya ka ba? Nakapatong ako sa lalaki na nakita mo? Yan. Diba, wala? Tama. Kain mo yun? Di ba? Kung hindi ba sa kalan karoon ba ako ng 4 na anak? Di ba inamin mo? Inamin mo. Bang kakaroon ka ba ng anak kung wala kang Ilan ang anak mo, Bea? Dalawa. 2. Ikaw 4. Opo. 4 na sa una. 2 sa una, 2 Dalawa sa dito. una, dalawa sa huli. Namin ko po yun, di ko yung kinakahiya. Bakit kumbinsido ka na hindi yan ang kapatid? Kahit Diba? sino kinakasama niya lalaki. Nakakatawa ka! Ay! Ako! Wala ka nga pruweba sa akin eh. talaga ba? May nakita ka. O wala, di Di ba ba? namatay nga ang asawa mo? Kanino ka sumasama? Uy! Ano ba ang sabi ni James sa'yo? Bakit tumigil na? Ang Hindi naman pumupunta sa bayan, mami. Magkano ba yung sustento sa inyo? Kada buwan? Ganun ba yon? Kada sahod po. Kada sahod? Mga magkano naman yon? Mga 1,000, ganun pwede na yun. Ha? Mga ganun, 1,000. Mga 1,000 lang, ganun. Malaking bagay na, no? Malaking bagay na po. Malaking bagay Ibang na mahirap yun. po kami. Trabaho Oo. ka. Pero alam mo, Day, bakit hindi ka magtrabaho? Yun. Wala, bata ka pa, no? Bata ka pa. Maganda ka pa, oh. Hindi po. Pwede kang receptionist. Di ba? Bagay sa Ganda-ganda kanya, nga chismosa receptionist. naman. Chismosa ng barangay. At least maganda. Para sa kanya, marumi lang daw talaga ang isip ni Bea. Kasi may ibang ang pinaguhugutan. Ito na ang kakampi ni Marie Amor. Humarap ka na. Ay! Kapaktapangan tong Lalahira ka! Talaga ba? Paano may utang ka? Hindi ka rin nagbabayad sa akin! Sisiraan mo ang tinda namin! Wawa. Talagang wawa! Pinagtatanggol mo pa si Marie. Ay, hindi ako nagtatanggol! Totoo naman kasi Baka naman naman sinasabi ikaw mo. nagbibigay ng lalaki niya. Sa Ikaw hotel, ang di gusto ba? pumasok sa akin! Ayoko dahil ikaw nangungupit! Wow! Galing ah. Mapanira yan, kaya gumagawa ng kwento yan eh. Ay, ako Panira yan eh. nagtatanggol buhay ako! Para sa anak kong may sakit! Mapanira ka kasi. Ito yung sakit ng anak ko! Ano po yan? Sinungaling ka! Ay, ako. Kahit matanda ako, patulang kita. And so, ang sinasabi po ninyo, kailangan ninyo ng pera at ito pong si Bea ay may utang pa sa inyo. Opo. Magkano po yung utang niya? Hindi ko po matandaan kasi lagi siyang kumukuha ng prutas. Oh. O, tapos pinakakain niya po sa anak niya. Okay naman po kung payutangin ko siya dahil sa anak niya pinakakain. Kaya lang ang masakit, hindi ako bugaw. Ba makapagsalita ka ng bugaw? Hindi ko ka maintindihan eh. Kung ano ibig sabihin ng bugaw. Okay, so yan ang panig ni Amor at Marie. Eto naman, siya naman ang nakakita. Di umano na lumabas galing hotel si Marie na may ibang kasamang lalaki. Rosie, humarap ka na. Para ako kay Chismosa nagkumare. Parehas yan. Yan, Isang chismosa, chismosa. isang nakakalat. Kailan? Nakita ko yan! Nadalawang mata ko dahil ako nagtitinda. Siguraduhin mo. Ang tanda-tanda mo na, chismosa ka ba? Ikakalat ka Dalawang pa. mata ko! Kasi sabihin, di ba? Ano, dapat kami umintindi? Ano magsisinungaling masama sa amin yun. Okay, ito na ha. Pakinggan natin mabuti. Aling Rosie, ano po ang, kailan yon? Anong petsa? February 2 po. February 2, anong oras? Mga tanghali mo, matatanghayan na po. Kasi siya, nung nakita ko po siya, palabas sila ng hotel magka-holding hands pa. Ang lalaki naman po, nakakulay green. Tapos nakakatbo siya sa sombrero. Nakita ko po siya. Ngayon po, kakilala ko kayo. Ikaw ang sinungaling! Patunayan
sinamahan ng lalaki? Lalaki po, kasi po nakakap po siya ng Kaibigan mo kasi mabuti. Sombrero. Mabait ka! Ang sabi ni Marie, ang kasama niya nung araw na yon ay si James, yung kanyang kinakasama na kapatid ni Bea. Nandito ngayon si James. Ayan. Ayan. Oh. Araw na yon, February 2, tanghali. Nanggaling ba kayo ni Marie sa hotel na yon? Sagot. Yun. Nakilala ko pa siya, nakasombrero siya, di ba? Gagawa, chismosa ka kasi. Yan, chismosa ka kasi. Isang chismosa, isang Hindi, kasi kaibigan tayo siya. Pagtatanggol ka lang yan. Anong nangyari nung araw na yon? Anniversary po namin nun. Anniversary. Sakto, kakasahod ko lang din. Ayun. James, meron ka talagang cap na itim at Opo. green na Opo. dito Ako na, po yun. na shirt. Ayun. Mga ano kasi, mga chismis talaga. Yan. Ano yun, James? Mga chismis talaga, nakakasira. Hindi ka ba tinanong ni Bea? Hindi po. Nang diretso? Wala. Wala po. Ayun. Di mo naisip tanungin si James, Bea? Hindi nga po ako nakakapunta sa bahay nila eh. Bakit? Busy ako eh, sa ano. Busy sa trabaho. Anong tingin mo nangyari dito, James? Nagalit sa'yo si Bea kasi tumigil ang sustento. Opo. Hindi naman sa lahat ng panahon, binata ako eh. Yung mga Tama. chismis, itago mo muna. Magtago muna kayo mga chismosa para happy lahat. Yun. Hindi ko Tama. naman po siya kilala ang asawa niya eh. Kaya nga po na sabi kong may kasama siya, may kasama po siyang totoong lalaki. Ayun na. Inamin na nga eh. Kung kayo hindi ka matanda ang bugaw. Hindi ka. Okay, pero, meron tayong natutunan ngayong araw. No? Meron tayong natutunan ngayong araw na yung nakikita mo, kung wala kang ebidensya, alam mo na ibang lalaki siya, wag na lang magsalita. Oo. Ikaw, James, wala kang pag-aalinlangan kay Marie. Wala po, may tiwala po ako sa kanya. Yun. Yun ang sinasabi ko. So, Bea, ngayong narinig mo mismo si James, ano naman ang masasabi mo? Tahimik ka. Wala naman po ako magagawa dun eh. Nakapanira ka tanggapin. na. Oo, tatanggapin na lang yung Gapin na lang po, pagkakamali. mahal ko po yung kapatid ko eh. Oo, dahil, mahal naman niya. Ikaw ba nakatatanda sa kanya? Oo. O, bakit ka naman naiiyak, Bea? Wala na po. Miss ko lang po siya. Ayan. Ilan kayong magkakapatid? 3 po. 3. Ayun. Siyempre, nagdadamayan. Ayun, nawala yun, ano? Pero, ganun talaga kasi pag meron na siyang sarili niyang pananagutan, humanap tayo ng trabaho para sa'yo, ha? Siyempre. Para maging maganda rin yung pagsasama ninyong magkapatid. Hindi masira ng chismis, ano? Anak buhay ka. Diba? Okay. So, Dr. Love, ano ang ina-advise mo kapag tutol ang pamilya doon sa mapapangasawa o ikakasama ng kanilang kapatid? Ate ko rin kadalasan ganyan na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Yung relasyon, sa biyanang babae, sa manugang na babae, ganyan sa hipag. Nangyayari yan. Pero dumadaan ang panahon na nag-heal. Huwag lang tayong magtatanim ng galit kasi ang nakita natin kay Bea, yung sour graping na maaaring nagtanim siya ng galit dahil naputol yung sustento sa kanya. Hindi naman kasalanan yun ni James. Totoo yung sabi mo, Ate Coring, na kulturang Pilipino na ang magkakapatid nagtutulungan. Yan ang itinatanim sa isip natin ng mga magulang natin no? Tulungan mo yung kapatid mo lalo kung wala na kami. Pero sabi nga ng attorney, hindi naman yun legal responsibility. It is more of a moral responsibility. Kaya lang huwag naman tayong masyadong umasa na. Kay Bea, mas nakatatanda siya kay James Red, di ba? Pero si James ang nagsusuporta sa kanya na hindi naman niya binibigyan ng pagpapahalaga. Nang matigil, sumama ng loob niya, nag-sour graping na siya, lahat ng masama iisipin niya ngayon. Nauwi doon sa nakinig na siya sa istoryang walang kawawaan. So, umaasa ako pangalan nitong Marie at saka si Bea na magkasundo kayo. Sana magkapatawaran. After all, kapatid ni James si Bea, iisang pamilya kayo, no? Si Bea naman, I think Marie deserves an apology from you.
Ang gusto ko lang isarado ang pag-uusap natin ngayon kay Rosie na hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga ay pinaglalaban pa rin niya yung kanyang nakita. May mga pagkakataon. Ilang taon ka na, Rosie? 74. 72. 72. 70. 73. 70. Okay, I'm sorry. Hindi tayo nagkakalayo. Itong edad nating ito, nag-iingat na tayo. Kasi baka masabihan tayo ng mga bata, matanda ka na. Dapat igalang ka na. Di ba? Yung ginawa mo, alam mo ng kamalian. Ngayon, sana mag-iwan ng aral sa atin to. Pinagbintangan mo na may kasamang ibang lalaki. Inamin naman ni Marie, meron siyang kasama, yung kanyang partner, no? So, nabutata tayo, Rosie, itong panahon na ito, sa national television. Sana maging aral na sa atin, no? Kung marami tayong masyadong excess time sa buhay natin, mag-isip tayo ng productive na mga bagay para kumita at ma-focus doon. Pag walang magawa, magrosaryo. Kung ikaw ay Katoliko, magdasal ka, no? At huwag mag-isip ng ikasasama ng iba. Kay James at kay Marie, James, kung mahal mo talaga si Marie, ilan ang anak nyo? 2? Kung mahal mo si Marie, patunayan mo sa kanya ang dignidad ng iyong pagmamahal. Itaas mo ang pagkababae niya. Libre ang kasal. Kung gusto mong makasal sa simbahan, sabihin mo lang sa akin, ipakakasal kita sa pare. Huwag ka lang... Yun lang, basic na kasal. Nakadamit ng malinis sa puti at yung willingness ninyo na sumumpa sa harap ng Diyos na magmamahalan till death do you part. Ate Kuring? Ayan, wow, wedding bells na kaya ito.